Bago pa man dumating ang mga dayuhang barkong naglayag mula sa kanluran, bago pa man mabigyan ng banyagang relihiyon ang ating kapuluan, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng sariling universo ng karunungan, pananampalataya at agham. Sa puso ng mga kagubatan, sa dalampasigan ng mga ilog, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, umiiral ang mga tao nakikipag-ugnayan sa kalikasan at mga espiritu ng daigdig. Sila ang mga manggagamot ng bayan, mga tagapangalaga ng katawan at kaluluwa. Hindi lamang nila ginagamot ang karamdaman, kanilang binubuo ang ugnayan ng tao sa langit at lupa ng laman at tiwa ng buhay at kamatayan. Sa bawat dasal, bawat dahon at bawat usok ng insenso, sumisiklab ang sinaunang pilosopiya ng kagalingan, isang sining na hindi lamang nakabatay sa lunas, kundi sa pananampalataya at paggalang sa likas na puwersa ng kalikasan. Sa serye na ito ay ating sisiyasatin ng iba't ibang uri ng mga sinaunang manggagamot ng ating lahi. Ang babaylan na sa wikang Tagalog ay tinatawag na katalunan ay isang babaeng tagapamagitan ng mortal at ng mga diwata ng kalangitan. Sa mga salinlahi ng Bisaya, sila ang paring babae at tagapagpagaling, sinasaniban ng kapangyarihan ng mga Diyos upang ipanumbalik ang balanse sa katawan at kaluluwa ng tao. Ayon kay Alfred McCoy, ang salitang babaylan ay nag-ugat sa mga sinaunang Malay na bilian, balian, wailan at bagdan, mga katagang nangangahulugang tagapamagitan ng espiritu at laman. Sa iba't ibang dako ng bansa, kilala rin sila sa iba't ibang katawagan, mga alisig sa Kalinga, mga anito sa Pangasinan, anetera sa Gadang, baliana sa Bicol, mabalian sa Bagubo, almuno sa Blaan, at durunakit sa Isnig. Hindi lamang sila manggagamot, sila rin ay tagapangalaga ng kultura, dalubhasa sa ritual, at tagapag-ingat ng karunungang pang-espiritual. Ayon kay Dr. Jus Salazar, ang babaylan ay pundasyon ng sinaunang kaayusan sapagkat hawak nila ang sining ng agham, medisina at pananampalataya. Kadalasang ang mga babaylan ay mga nakakatandang babaeng marunong sa lihim ng mga halamang gamot at sa mga dasal na nagpapanumbalik ng kaluluwa. Sa mga pulo ng Visayas, ang pagiging babaylan ay tungkuling itinalaga ng kalangitan. Pinipili ng mga espiritu ang kanilang pagiging sugo, kadalasang sa pamamagitan ng mga panaginip, pangitain o karamdaman ng walang lunas sa karaniwang tao. Sa Katagalugan, maaaring manahin o pag-aralan ang pagiging katalunan. Madalas ang karunungan ay ipinapasa mula sa ina patungo sa anak na babae, kasama ang mga awit, orasyon at ritual ng pagpapagaling. Ang kanilang lunas at dasal, naniniwala ang ating mga ninuno na ang karamdaman ay bunga ng paglayo ng kaluluwa sa katawan. Kapag naglakbay ang kaluluwa at hindi makabalik, nanghihina ang katawan at kalaunan ay lumalagas ang hininga. Dito pumapasok ang mga babaylan, siya ang tumatawag sa ligaw na kaluluwa. Dinadalangin ito sa mga diwata upang magbalik sa katawan ng may sakit. Sa mga Bicolano, tinatawag itong sakon at ginagamot sa pamamagitan ng banay, isang halamang ipinapahid sa katawan upang muling maibalik ang buhay. Kapag ang karamdaman ay dulot ng masamang espiritu o aswang, ginagamitan ito ng ritual na hidhid o haplos, kalakip ng mga dasal kay Bathala. May mga pagkakataon ding isinasagawa ang paganito, isang seremonyang may alay ng hayop o pagkain para sa mga anito bilang kapalit ng kapatawaran o kagalingan. Sa ganitong paraan, ang babaylan ay hindi lamang manggagamot, siya rin ay tagapamagitan ng lupa at langit, tagapagligtas ng katawan at kaluluwa. Sa piling ng mga babaylan, sumibol din ang mga lalaking pinagkalooban ng pambihirang kakayahan. Sila ang tinatawag na asog o bayog. Ang mga asog ay ang mga lalaking taglay ang espiritu at diwa ng kababaihan, na sa kabila ng kanilang anyong panlalaki ay kumikilos, nagsasalita at nag-iisip na tulad ng mga babaylan. Sa iba't ibang panig ng bansa, sila ay kilala rin bilang bayugin, bayok, agingin, bido o binabai. Ang mga katawagang nagpapakita ng kanilang kakaibang katayuan sa sinaunang lipunan. Hindi sila itinuturing na kakaiba o kahiyahiya noon.
Sa halip sila ay iginagalang at itinuturing na banal na nilalang sapagkat pinaniniwala ang pinili sila ng mga Diyos upang maging daluyan ng kapangyarihang espiritual. Ang kanilang pag-iral ay patunay ng pagpapahalaga ng sinaunang Pilipino sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa larangan ng pananampalataya at karunungan. Ayon kay Padre Alsina noong 1668, ang mga asog ay mga lalaking baog na hindi nag-aasawa at sa kanilang puso ay nananahanan ang damdamin ng isang babae. Pinaniniwalaan sa kanilang katawan ay nananahanan ng isang diwata o espiritong pambabae, kaya't nagagawa nilang magsilbi bilang mga tagapamagitan ng tao at ng mga anito. Sa kanilang pananamit at kilos, ipinapakita nila ang ganitong espiritual na katangian, nagsusuot ng palamuti, nag-aayos ng buhok, at nagsasagawa ng mga seremonyang katulad ng mga babaylan. Hindi lamang sila manggagamot, sila rin ay tagapagpatayo, tagapagbunyag ng kapalaran, at tagapagtawag ng ulan at ani. Sa panahon ng mga pagtitipon, ang mga asog ang madalas na manguna sa mga ritual ng pasasalamat at paghahandog. Pinaniniwala ang may kakayahang makipag-usap sa mga kaluluwa ng kalikasan. Sa kasaysayan, maraming asog ang tumindig bilang tagapagtanggol ng kalayaan noong dumating ang mga Kastila. Isa sa pinakatanyag ay si Ponciano Ilufre, na kilala bilang Buhawi, isang leader na ginagamit ang kapangyarihang espiritual upang pamunuan ang mga pag-aalsa laban sa mga mapang-api. Kasama niya sina Gregorio Lampino at Gregorio Dios, na parehong ginagamit ang kanilang kakayahang magpukaw ng damdamin upang gisingin ang mga mamamayan sa diwa ng paglaban. Ngunit sa pagdating ng kolonyalismo at kristyanong doktrina, itinuring na kasalanan at kabaliwan ang kanilang gawi. Unti-unting pinawi ng simbahan ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa alaala ng ating lahi, nananatili silang sagisag ng kalayaan ng kasarian, lakas ng espiritu, at karunungan na nagmumula sa loob ng kalikasan. Sa puso ng mga mamamayang Pilipino, noong unang panahon, ang mga albularyo ay itinuturing na pundasyon ng pag-asa at kaayusan ng kalusugan. Sila ang tumatayong doktor, pari at tagapayo ng bayan. Isang taong hindi lamang bihasa sa mga halamang gamot, kundi may malalim na pangunawa sa espiritu ng kalikasan. Ang kanyang karunungan ay hindi mula sa aklat o paaralan, kundi sa isang karanasang minana sa mga ninuno at basbas ng may kapal. Sa kanilang pananaw, ang bawat halamang tumutubo sa lupa ay may mga kaluluwa. Kaya bago pitasin ito, ay sinasabayan ng dasal bilang tanda ng paggalang. Ang ganitong pananampalataya ang siyang ugat ng malalim na ugnayan ng albularyo sa kalikasan at sa espiritual na daigdig. Ang albularyo ay hindi lamang basta manggagamot ng katawan, siya rin ay tagapagligtas ng kaluluwa at isip. Kapag may karamdaman ng tao, tinitingnan niya ito hindi lamang pisikal na anyo, kundi pati ang damdamin at kalagayang espiritual. Pinaniniwala ang nagmumula ang sakit sa pagkawala ng balanse, maaaring bunga ng sama ng loob o kasalanan o panliligalig ng mga espiritu. Upang maibalik ang kalusugan, gumagamit siya ng tatlong paraan ng pagpapagaling. Una, ang paggamit ng halamang gamot. Ikalawa, ang pagsasagawa ng tawas o ang pagbabasa ng kandilang natunaw sa tubig upang tukuyin ang sanhi ng sakit. At ikatlo, ang paggamit ng orasyon o bulong, mga sinaunang dasal na nag-uugnay sa tao at sa mga puwersa ng kalikasan. Sa pamamagitan ng mga ritual na ito, naniniwala siyang bumabalik ang balanse ng katawan at kaluluwa ng pasyente. Hindi basta-bastang nagiging albularyo ang isang tao. Ito ay bukasyong hinirang, hindi pinipili. Madalas ang kakayahan ay namamana sa dugo ng kanilang angkan o kaya ipinagkaloob sa pamamagitan ng panaginip o kakaibang karanasan. Sa ilalim ng paggabay ng isang matandang albularyo, pinag-aaralan ng baguhan ang daan-daang uri ng halaman at ang kani-kanilang bisa sa katawan. Kailangan niyang kabisaduhin ang mga dasal, orasyon at ritual na ginagamit sa bawat gamutan, mula sa simpleng lagnat hanggang sa sakit na dulot ng kulam o sumpa. Ang pagsasanay na ito ay tumatagal ng maraming taon, sapagkat sa pananampalataya ng mga ninuno, ang karunungan ng albularyo ay hindi lamang kaloob ng tao, kundi basbas ng mga espiritu ng kalikasan. Sa bawat nayon o baryo, ang albularyo ang unang nilalapitan sa oras ng pangangailangan, lalo na bago pa man dumating ang mga modernong doktor. Hindi siya naniningil ng malaking halaga sapagkat ang paggagamot ay itinuturing niyang banal na tungkulin at hindi hanap buhay. Bilang kapalit ng kanyang serbisyo,
Madalas ay bigas, prutas o simpleng pasasalamat lamang ang kanyang tinatanggap. Sa panahon ng kalamidad o paglaganap ng karamdaman, ang albularyo ang unang nag-aalay ng dasal para sa proteksyon ng buong baryo. Hanggang sa kasalukuyan, ang kanyang imahe ay nananatiling buhay sa kultura ng Pilipino. Isang simbolo ng kababaang loob, kabutihan at pananampalataya sa kapangyarihan ng kalikasan at may kapal.